So, magandang madaling araw po sa inyong lahat mga amigos, mga amigas, lalong-lalo na yung ating mga kababayan na nasa labas ng ating bansa, sa Europa, Amerika, sa Canada, sa Japan, sa Hong Kong, at sa Australia, New Zealand. No, ngayon po ay susuriin natin ang isang karaniwang issue sa mundo ng social media. Yung tungkol sa bashing, yung patuloy na pambabatikos o bashing sa mga opisyal ng gobyerno. Hindi tayo magpo-focus ngayon sa particular na individual, kundi sa psychological at social motivation behind sa online behavior. Bakit nga ba may mga taong consistent na bumabatikos sa isang public official? At ano ang nakukuha nila rito sa pambabas, pagkikriticize, destructive criticism ang ginagawa. So, dito kasi nagkaroon ng ilusyon ng kapangyarihan at control. So, para doon sa maraming bashers, ang pangunahing nakukuha nila dito ay isang pakiramdam ng kapangyarihan na maaaring wala sila sa kanilang personal na buhay. So kawawa naman. Ang isang opisyal ng gobyerno, lalo na sa komunikasyon, ay simbolo ng authority yan. So sa pagtuligsa at sa pagtatangkang sirain ng kredibilidad ng isang public official, nararamdaman ng basher na direkta siyang nakakaapekto sa opinyon ng publiko at hinahamon niya ang otoridad na yun. Ang aksyon na ito ay nagbibigay sa kanila ng peking pakiramdam ng control sa isang sitwasyon na sa tingin nila ay wala silang magawa sa totoong mundo. Yung mga sariling mundo kasi yan. So, yung online platforms ay kadalasang nagsisilbing echo chambers yan, kung saan nagkakaisa mga individual na magkakapareho ang pananaw. So kapag ang isang basher ay patuloy na bumabatikos sa isang opisyal, nakakakuha siya ng social validation mula sa iba pang katulad niya ang opinion. Yung katulad niyang may pagka-eng-eng, yun. So, so, so sa pagiging boses ng oposisyon, nakakaakit yung basher ng mga tagasunod. So may yung mga likes, yung shares at mga suportang komento ay nagsisilbing gantimpala yan para sa kanya na lalo nagpapatibay sa kanilang pag-uugali, sa kanilang pag-uugaling hindi maganda, ugaling asal, asal ng aso, kahol ng kahol no? Kahit hindi mo naman pinapansin, kahol ng kahol. So, ang kanilang mga atake ay tumutulong upang mapatibay yung pagkakakilanlan ng isang grupo na sumasalungat sa opisyal o sa administrasyon. So, ang pagkilos laban sa isang karaniwang kaaway ay lumilikha ng pakiramdam ng pagiging kabilang at may layunin na ginagawang mahalagang miyembro ang basher sa loob ng komunidad na yon. So, sa totoo lang, maraming tao ang gumagamit ng online spaces upang ilabas ang kanilang pagkadismaya, no, na hindi naman talaga direktang may kinalaman sa kanilang binabatikos. Dismayado sa buhay to at maraming pinagdadaanan siguro, kaya walang inatubag kundi kumahol ng kumahol sa mga otoridad. Ang mga public figures, lalo na sa politika, ay nagiging simbolikong target, no? Lagi yan para sa iba't ibang isyong panlipunan o personal na pagkabigo. So, alam nyo, nagkakaroon dito kasi sa mga bashers, nung paglalabas ng frustrations, maaaring galit ang isang basher sa mga isyong pang-ekonomiya, isyong politika, problema sa lipunan, o personal na pagkabigo. Ngunit wala silang magawa para sa direktang matugunan ang mga ito.
So, ang pag-atake sa isang public official na nakikita nilang may pananagutan sa mga isyung ito ay nagiging daan para ilabas yung kanilang galit. So, yung mga bashers na yan, laging galit yan. Akala mo palaging may kaaway pag nagbablog yan. So, parang asong ulol yan. At ngawa ng ngawa, tahol ng tahol. No? Kahit wala naman dumadaang tao, kahol ng kahol. So, merong tinatawag na cathartic na effect yan. Merong pansamantalang pakiramdam ng kaluwagan or emotional na paglabas matapos mag-post ng isang matalim at critical na komento. Ang panandaliang pakiramdam na ito ay isang mahalagang psychological na reward para sa kanila kahit hindi nito nalulutas ang kanilang mga pinag-uugatang problema. Maraming pinaghuhugutan yan, maraming pinagdadaanan yan, no? Yung mga bashers na yan. So, yung online na word kasi nagbibigay ng anonymity, no? Na nagpapababa sa perceived risk, no? Ng kahihinatnan. So, yung isang basher ay maaaring mag-post ng agresibo at maging mapanirang puri sa isang public official. Titirahin yan. Maninirang puri yan. No? At may mga komento yan na minsan personal na, no? At patuloy ang atake niyan. At ang kawalan ng face-to-face interaction ay nag-aalis ng social cues tulad ng empathy at takot sa direktang konfrontasyon. So, kasi hindi niya kaharap. So, ang lakas-lakas ng loob, tumahol ng tumahol. So, madalas na nararamdaman ng basher na protektado siya mula sa mga totoong epekto ng kanyang mga aksyon. Ito ang naghihikayat sa kanya o sa kanila na maging mas matindi at tuloy-tuloy sa kanilang pambabatikos. Dahil pakiramdam nila ay maliit ang panganib. Lalo na kung abogado yung basher. No? So, sa madaling salita, ang patuloy na pambabatikos ng isang basher ay madalas na hindi tungkol sa tunay na pagganap ng opisyal, kundi sa kanilang sariling psychological needs para sa kapangyarihan, para sa pagiging kabilang sa grupo at emosyonal na paglabas na lahat ay ginagawang posible ng online environment. So, ito lang masasabi ko. May payo ko dito sa mga bashers na to. Kung nararamdaman mo ang mga motibasyong ito na maging isang basher, mahalaga magtanong ka sa iyong sarili. Ano ba talaga gusto mo mangyari? Ang pagbabago ba ay magmumula sa pag-atake sa isang tao online, lalong-lalo na sa isang public official, o sa pagiging aktibo sa paghahanap ng solusyon? O hindi ka solusyon, nagiging problema ka din eh. Ang pagbabatikos ay pansamantalang nagbibigay ng ginhawa sa basher kasi, pero hindi nito nalulutas ang ugat ng problema. Sa halip na mag-aksaya ka ng oras at lakas sa pagpuna, subukan mong gamitin ng energy mo na iyon sa produktibong paraan. Makiisa ka sa mga advokasya, lumaho ka sa mga discussion na may paggalang o mag-ambag sa solusyon sa halip na maging bahagi ka lang ng problema ng bayan. So, ang tunay na kapangyarihan ay nasa pagiging produktibo at pagtulong na maging maayos ang ating bansa, hindi sa pag-atake sa kapwa na hindi ka naman inaano. Batikos ka ng batikos. So, hanggang dito na lamang po. Ito po ang lingkod, Attorney Rene Bueno. So, sa mga bashers, tumigil na po kayo sa pambabas. Maraming salamat po sa inyong lahat.